The Philippine economy grew by 6.3% in the second quarter of this year, which is one of the highest growths recorded for the ASEAN region. Our economy grew by 6.3% compared to the previous year, one of the highest in ASEAN. This is due to the increase in investments and construction under the Build Better More program. Bagamat maganda ang datos na ito, wala itong kabuluhan kung hindi maramdaman ng ating mga kababayan. Kaya't patuloy ang ating pagbibigay ng sapat at kalidad na trabaho. Pilipinas, tinalo ang higanting China ngayong third quarter ng 2024 sa pinakamalakas na ekonomiya sa Asia. Ano nga ba ang nangyari kung bakit bumulusok pataas ang Pilipinas ng second quarter at third quarter at natalo nito ang China? Ano ang mga naging hakbang ni Pangulong Bongbong Marcos upang mangyari ito? At isa nga itong good news mga kaibigan. Halika, atin itong pag-usapan sa pagkakataong ito. Habang ang China ang itinuturing na higante ng Asya ay naglalakad ng may kabagalan sa ekonomiya ngayong ikatlong bahagi ng 2024, ang Pilipinas ay tila isang alagang kabayo sa karerahan ng rehiyon. Sa kabila ng hamon ng bagyo at init ng El Nino, naitala ng Pilipinas ang 5.2% na paglago ng ekonomiya, mas mataas kaysa sa 4.6% ng China. Parang karera ng bisikleta sa matarik na bundok, ang malalaking bansa tulad ng China ay nagkukumahog sa pababang momentum, habang ang Pilipinas ay patuloy na pumapadyak pataas, hindi nagpapahuli sa layunin sa sektor ng industriya at serbisyo. At bagamat may mga tama sa agrikultura na patunayan ng ekonomiya nito ang likas na kakayahan sa pagbangon, tignan natin kung paano nahigitan ng Pilipinas ang China at kung paano ang maliit ngunit matatag na bansa ay patuloy na umaangat sa kabila ng matitinding unos. Ika pa sa report ng PNA, sa kabila ng pagbabago ng paglago ng ekonomiya noong ikatlong bahagi ng taon, nananatiling isa ang Pilipinas sa pinakamabilis na lumalagong ekonomiya sa rehiyon, ayon kay National Economic and Development Authority or NEDA Secretary Arsenio Balisacan noong Huwebes. Umabot sa 5.2% ang paglago ng ekonomiya ng bansa sa ikatlong bahagi ng 2024, mas mababa kumpara sa 6% na naitala sa parehong panahon noong nakaraang taon. Gayunpaman, ang year-to-date na pagtaas ng gross domestic product ay umabot na sa 5.8%, bahagyang mas mababa sa 6% target ng gobyerno para sa taong ito. Ayon kay Balisican, bagamat bumaba ang antas ng paglago, patuloy pa rin ang matatag na pag-usad ng ekonomiya sa mga bansa sa Asya na nag-uulat ng kanilang GDP growth rate para sa ikatlong bahagi ng taon na natila tayong bilang isa sa pinakamabilis na lumago. Kasunod tayo sa Vietnam na may 7.4% paglago at nauuna sa Indonesia na 4.9%, habang ang China ay 4.6% lamang at ang Singapore na mayaman din ay 4.1% lamang, ani ni Balisacan sa isang briefing sa Philippine Statistics Authority sa Quezon City. Lumalago ng 5% ang sektor ng industriya, habang 6.3% naman ang naitala sa sektor ng serbisyo. Gayunpaman, bumagsak ang sektor ng agrikultura, kagubatan at pangingisda ng 2.8%. Ipinaliwanag ni Balisacan na ito ay dulot ng mga epekto ng El Nino, 7 bagyo at habagat. Dagdag pa rito ang oil spill sa Cavite at Bataan na nagresulta sa pagbabawal ng pangingisda, samantalang ang masamang lagay ng panahon ay nagdulot ng pagkansela ng mga fishing trip. Ang African swine fever outbreak ay nakaapekto rin sa produksyon ng livestock. Sa kabila ng mga hamon, nanatiling positibo ang pananaw ng gobyerno. Ayon kay Balisican, kailangang umabot sa 6.5% ang paglago ng ekonomiya sa huling bahagi ng taon upang maabot ang target. Umaasa kami sa mga mataas na gastusin ngayong holiday season, mas mababang inflation at matatag na labor market. Dagdag pa niya, ang Department of Agriculture ay naglaan ng 541 milyon pesos para sa agricultural inputs sa mga naapektuhang lugar at 500 milyon pesos naman para sa Survival at Recovery Assistance Program. Nagbigay rin ang Department of Human Settlements and Urban Development ng tulong pinansyal at housing materials para sa mga nasalanta. Bilang bahagi ng kanilang tugon, nagbaba rin ang Bangko Sentral ng Pilipinas
ng policy rates at reserve requirements upang mapalakas ang pribadong paggastos. Tiniyak ni Balisacan na magpapatuloy ang pamahalaan sa pagpapalakas ng infrastruktura at pamumuhunan, kabilang dito ang pagpasok sa mga bagong free trade agreements upang mapalakas ang pag-export ng mga lokal na produkto at serbisyo. Binanggit din ang kahalagahan ng pagsabay ng teknolohikal na pag-unlad tulad ng artificial intelligence upang mapanatili ang paglago ng sektor ng serbisyo. Sa huli, sinabi ni Balisacan na nananatiling matatag ang administrasyon ni Pangulong Marcos sa layunin nitong makamit ang tunay na sosyal at ekonomikal na pagbabago para sa lahat ng mga Pilipino. Economy grew by 6.3% compared to the previous year, one of the highest in ASEAN. This is due to the increase in investments and construction under the Build Better More program. Bagamat maganda ang datos na ito, wala itong kabuluhan kung hindi maramdaman ng ating mga kababayan. Kaya't patuloy ang ating pagbibigay ng sapat at kalidad na trabaho. This June, the unemployment rate dropped to 3.1%, one of the lowest on record for the last 2 decades. Over 50.3 million Filipinos are now employed, with 63.8% of them in the formal sector. Lalong dumadami ang mga kababayan nating may disente at formal na hanap buhay at naging bahagi ng middle class. Ang lahat na ito ay patungo sa layunin nating iangat mula sa kahirapan ang bawat Pilipino at abot kamay na natin ito. The poverty rate also dropped to 15.5%, which means we have lifted 2.5 million Filipinos out of poverty, and only 10.9% of Filipino families remain poor. Our goal is to further reduce this rate to 9% by 2028 and improve the lives of 8 million Filipinos. Inuulit ko, baliwala lahat ng ating ginagawa kung walang pagbabago sa buhay ng mga Pilipino. So I assure you, this government will continue to invest in job-generating infrastructure, social protection programs, health, and education for all Filipinos. We will not rest on our laurels, but use them to propel us forward into social and economic transformation. Tayo po ay paparating na sa bagong Pilipinas. Awit 33 verse 16, hindi sa kalakihan ng hukbo naliligtas ang hari, ni sa kalakasan ng mandirigma nagpapatagumpay. Sa istorya ng Pilipinas na lumamang sa China sa larangan ng ekonomiya sa ikatlong quarter ng 2024, makikita natin ang isang makabuluhang aral. Hindi laging ang malaki o makapangyarihan ang nagtatagumpay, parang laban ni David at Goliath. Ipinapakita ng Diyos na ang tagumpay ay hindi nakabatay sa laki o lakas, kundi sa kanyang biyaya at patnubay. Sa ekonomiya, maaring maliit ang Pilipinas kumpara sa China, ngunit sa tamang diskarte, determinasyon at biyaya, ito ay naging mas maliksi. Gaya ng sinabi sa awit 33 verse 16, hindi kayang iligtas ng lakas ng tao ang sinuman. Ang tagumpay ay galing sa ating Panginoong Diyos na gumagabay sa bawat hakbang. Ang tanong ay, paano mo magamit ang kwento ng tagumpay ng Pilipinas upang paalalahanan ang sarili na ang Diyos ang nagdadala ng tunay na tagumpay? Purihin ang ating Panginoong Diyos at salamat kaibigan sa iyong panonood. Tayo manalangin. Ama naming Panginoong Diyos, turuan niyo po kaming magtiwala sa iyong lakas at hindi sa sarili naming kakayahan. Ipaalala mo sa amin na sa bawat hamon na hinaharap, ikaw ang nagdadala ng tagumpay. Tulungan niyo po kaming maging masipag at matatag, ngunit laging umaasa sa iyong gabay. Purihin ka, o aming Panginoong Diyos, at patawarin po kami sa lahat ng aming pagkukulang at pagkakasala, sapagkat ito aming samot hiling sa matamis na pangalan ng aming Panginoong Yesus. Amen.